Okay, parang Dax, eto naman, 2025 season. Sino sa 20 F1 drivers natin sa tingin mo ang ipapasok natin sa top 10 nitong 2025 season? Siyempre, wag nating tignan yung drivers rankings ng World Championship. Kung sino ang kuminang, mga good performances, yung all season long na nag-shine para sa atin, parang Dax. Let's start. Number 10, with one pit stop, Pilipinas point. May point system din kami, ha? Kasi tinitignan natin yan base sa kanilang pace, sa kanilang racecraft, kanilang tire management, di ba? And then sa teammate domination, kung sino talaga yung nag-dominate within that team. Ayan, for number 10, si Ollie Berman, together Oy! with Gabby Portalato. Oy, the rookies! The rookies. Yes. Kasi kahit na mga rookies sila, especially for Ollie Berman, very consistent, very fast. Given na Haas yung dinadrive niya, di ba? May tanong ako parang Dax, si Berman, parang nakita ko siya minsan na nakasuot ng Ferrari na na pang-racing. Meron ba silang partnership ng Ferrari? Ang alam ko, di ba Ferrari ang makina ng Haas? For Ollie Berman kasi, galing siya sa Ferrari Drivers Academy. And then siya yung pumalit kay Sainz nung nagka-appendicitis si Sainz. Ollie Berman was their reserve driver, so he drove for Ferrari for a couple of races. And then, dun niya talaga pinakita kung anong klaseng driver siya. Even Lewis Hamilton was impressed with Ollie. So parang yung pag-sub ni Oli sa Ferrari, parang yun yung naging audition niya para makuha ng Haas, no? Yes, yes. So good job. Tapos ngayon, nasa grid na. Pasok pa sa points ng Pit Stop Pilipinas. As for Gabby Portalato naman, first half of the season, I know this is just the adjustment period ng mga rookies, di ba? So we cannot take it against Gabby for some of the DNFs na nangyari sa kanya during the first half of the season. Pero second half, talagang dun niya pinakita na may ibubuga as a former F2 champion. Nakatulong din yung pag-mentor ni Max Verstappen sa mga rookies na to. Di ba ang tawag nga sa kanya ngayon na father of the rookies? Tatay-tatayan ng mga rookie. Sino number 9 natin? Number 9, Nico Hülkenberg. Hülkenberg. Pare, ibig sabihin yan, yung dalawang kick Sauber nakapasok sa points. Pasok. Bakit Nico? Nico, sige. So si Nico, talagang dito niya ginamit yung kanyang pagiging veteran sa Formula 1. Kasi halos sabay sila ni Checo Perez nag-start sa Formula 1. Very consistent even though they're driving a backmarker. Nung British Grand Prix, doon niya talaga pinakita kung gaano siya kabeterano. He was even calling his own strategy, di ba, sa radyo. Kasi very chaotic yung karerang yun, weather-wise. Kinuwento mga paring Dax na talagang siya na nag-suggest sa radyo kung anong dapat maging strategy nila. At gumana. Grabe naman, Nico Hülkenberg. If you're an impatient person, watch Nico Hülkenberg. 239 races bago nakatikim ng podium. Ganon, hindi sumuko. Tsaka tingin ko, ang may superpower yan eh. Hindi nawawalan ng trabaho simula nung pumasok sa Diba? F1. Magaling. Ang naririnig ko kay Hülkenberg kasi, ang very professional, magaling magbigay ng feedback sa mga engineers para sa development ng cars nila. Yeah, At magaan katrabaho. exactly. And I think yun ang gagamitin ng Audi kasi they need experience. They need someone who can guide their engineers, yung mga designer teams ng chassis kung ano dapat gagawin, pati na rin sa mga strategy. Just like Cadillac, Audi opted for someone who has experience. Dahil dyan, 2 points ka, boy. Top 9. Move on tayo. Sinong top 8 natin, pre? Top 8, Kimi Antonelli. Rookie na naman. With 3 podiums under his belt for this season, pinakita ni Kimi Antonelli yung talent niya. Yung nakikita ni Toto Wolff. He knows what he saw with Kimi nung nasa F2 siya. Talagang nakita kaagad ni Toto Wolff that this boy has a talent. Pinakabata sa grid 19 years old. Teenager. Teenager! Nagpo-podium.
Ang mga kalaban mo, mga gurang, mga grown men. And he was able to show talaga pati yung kanyang tire management eh. Vegas Grand Prix, ilang laps yun na nasa old tire siya, 47. 47? Defending against Piastri. Para sa 19-year-old, tapos nasa Mercedes ka pa, hindi birong team yan. Maraming rookies ang magfo-fold under pressure pag nilagay ka sa ganyan kalaking team. That's a big name team. Right. Para kang 19 years old, sinama ka sa Chicago Bulls nila Jordan nun. Hindi ka ba 'di ba? Hindi ka ba magugulantang nun? Ang halos wala ka pang buhok sa kilikili. Isasabak ka na sa kotse ng Mercedes. Tapos nasa nasa first five. Starting nasa five. first five ka. 'Di ba? Ang katabi mo sila Toto agad. Sinong race engineer niya? Si Bono ba? Si Bono. Si Bono ang race engineer mo at 19 years old. Championship race engineer. Siyang nag-uutos kay Hamilton noon kung anong gagawin ni Hamilton. Tapos ngayon, siya na race engineer mo. 19 years old ka pa lang. Maraming tutupi na bata sa ganong klaseng environment, ha? Yes. In a team where you cannot afford to behave like a rookie, you perform like that? Kimi, he deserves Kimi. that.